Hi guys! Have a nice day and thank you for watching English Caravan. Today, I have a friend to be with me in this video because pag-uusapan po namin ni Donito, RN, ang top 10 OFW issues na madalas po nating pinoproblema, madalas na na-encounter, and there are times na hindi natin alam kung anong gagawin natin, especially to those who are first-timers na maging OFW. So, at least po, this is an advantage po ng mga makakapanood nito, especially yung mga first-timer, na at least ito yung ma-anticipate yung mga problema, tapos ma-prepare nyo yung self kung kunwari, ito na yung mangyayari, anong gagawin nyo. So this is based on, yung opinion namin are based on our personal experience Yep. and also based on yung mga experience sa mga naging nakasama namin dito sa abroad. Mga na alam namin. Okay, simulan natin sa number 1. Sikat na sikat ang Financial issues. Yes. So, tayo kasi mga Pilipino, nagkakaproblema talaga tayo. Admit it, financially, we don't have that much knowledge talaga in managing our finances. Kahit sabihin na natin, may idea tayo, pero at some point, hindi natin nasusunod. Kadalasan sinasabi mo, pag ako nagkatrabaho sa abroad, mag-iipon ako. Yun. Pero ang kadalasan is, you don't know, you're not aware na beforehand, na yun pala yung sahod mo ganito kalaki, so ang dami mo ng plano. Pero hindi mo alam na yung parang ibang percent nun will go to bayad muna sa utang sa Pilipinas. Some percent bibigay sa parents. Some percent yung personal na expenses mo sa Dubai. Then some percent savings. The other one is, of course, hindi natin makakalimutan i-treat yung sarili natin na, of course, nasa abroad tayo. So, yun yung isa. And I think lifestyle is really important pagdating sa financial issues. It's because, for example, parang masyado in-enjoy mo kasi, alam mo yun, sumasahod ka ng 40,000 pesos sa abroad. So, ikaw, masayang-masaya ka, hindi mo nalalaman. Oo, hindi mo napapansin na you are beyond doon sa lifestyle na dapat nararapat sa'yo. So, yun yung number 1. Ikaw, have you experienced? Ay, marami. Ako din po. Marami. Promise, for almost 4 years now in working abroad, talagang may mga times na gumagapang talaga. Oo, talaga gapang. Yung tipong, yung laman na lang ng bulsa mo ay 10 dirhams, tapos may null card kang laman ay 15. Pero ang 15 ay hindi mo pwedeng in cash kasi pamasahe mo yun. Wala na, 10 lang talaga. Mamumuhay ka sa tinapay. Alright. Number 2. Ito yun. So, of course, may trabaho ka, di ba? Yan. So, of course, may maraming taong kang mamimit. So, may problema ka sa trabaho or work-related issues. Paano mo ma-cope up o paano ka makapag-adjust if you have work-related issues? Ako, I keep my mind open na parang ganito. Kasi hindi lahat ng tao parehos. Kung magiging idealistic ka, naisip mo na dapat kasi ganito, dapat ganyan, sasakit yung loob mo. Masasaktan ka talaga. Pero kapag if you keep your mind open to the possibilities of everyone's personality blending, kasi, di ba, admit it, kung may kalaban ka sa dati mong kumpanya, may Poncio Pilato ka doon, paglipat mo sa kabila, may ibang Poncio Pilato doon. Oo. Iba lang mukha. Yes, ibang pangalan. Minsan, ibang lahi. So, yun yung nakakatuwa. Pero sa akin, pag let's say, if work-related issue yun, beforehand, dapat maging aware ka na may mangyayari talagang ganon. Pero, para sa akin kasi, to solve this issue is to really find a solution. Hindi yung tipong, kunyari may problema kayo sa trabaho, tapos, kunyari extra hours yung dinagdag sa work nyo, o di kayo, mas mahirap na yung ginagawa nyo now compared before. Yung mga tipong ganon, I suggest na why not just follow and do things na ano bang magagawa mo na isang Pilipino para, alam mo yun, makapag-adjust ka kagad right away. Kasi kung isipin mo na reklamo ka ng reklamo, so ano ba yan, dapat uwi na ako, pero nandito pa rin ako, so mabigat lang sa katawan. So instead, why not accept it, follow it, wala ka naman choice eh. Pero ako, ang advice ko ganyan tama, pero ang bilang OFW, kasi minsan, mababagsak tayo sa pangatlong problema natin, which is discrimination, racial discrimination, kahit na ano pa yan. Hindi kasi mawawala yan. Kahit sa Dubai is an open city, di ba? Maraming expat, maraming ibang lahi, kay Arabic, kay Western, kay Asian. Kung ano pa yan, may pinag-aralan o wala, magkasama sa trabaho. Pero hindi mawawala sa atin yung parang may nanliliit tayo ng ibang lahi or nililiit tayo. So, bilang Pilipino... Tsaka yung trust, di ba? These other nationalities cannot really trust yung ibang lahi like us. Na-fall din dun yung communication kasi minsan
mahirapan sila mag-explain sa atin, the way how they explain it in their language. And may times din, sa case natin mga Filipino, especially to those who are just using English Carabao, they cannot express yung feelings nila in a correct manner. So may mga tendencies where nami-misinterpret ang akala ng ibang lahi, galit ka. Pero kung tutuusin, you're just trying to explain yourself to whatever you saw. Or minsan, joke natin, dinidibdib nila kasi akala nila yun na yun. And tayo din, pero I think this is more of Filipinos issue kasi nga Filipinos are more sensitive compared to other nationalities kasi. Kasi tayo... Di ba may lahi ng prangka? Oo. Kasi tayo, Filipinos are peaches. Baga, pikon. Oo. Masaya tayo kapag tayo yung nagtitira ng iba. Pero kapag tayo na... Kahit isang tira lang. Hindi natin na-accept yan. So, isa yan sa mga problema. Okay? Yan. And another one, of course, guys, this is really important kasi health is... Puhunan talaga. Wealth. Yes. So, let's say, if you're masakitin, let's say, malaking bagay kasi yung lifestyle pa rin. For example, alam mo nang sobrang pagod ka sa trabaho, please, as much as possible, bawasan mo ng mga personal activities mo, lalo na yung may mga kinalaman sa puyatan, inuman, sigarilyo, kaya ikaw, tumigil ka na. Tapos, malaking bagay po yun. And another one, I think sleep is really important. Really kasi nga, dito sa abroad kasi, ang puhunan talaga natin is katawan natin. So, yung katawan natin should be healthy, should be mataba, should be white. You know. Tapos, kudos sa lahat ng health conscious dyan. Believe kami sa inyo. Oo. Kasi you really find time to go to the gym. And work out. And work it out. Talaga, sweat it out. Parang kailangan, walang tiyan. Di ba? So, sa mga taong din naman. Bakit ayaw yung labas yung tiyan mo? Sa mga taong ayaw naman mag-gym or talagang walang time na mag-gym. Appear kayo. Kasi sinasabing walang time. Pwede naman maglakad-lakad tayo, galaw-galaw para hindi maagang pumanaw. Tsaka healthy living. Pero alam mo yung myth dyan is kadalasan kasi sa akin na nakakausap mo ilang Pinoy. Kasi kuya, pagod na kasi ako, wala nang time, mapapagod ako sa workout. But then guys, when I tried it, actually hindi. Ang reason po kasi is, pag nag-workout ka, mas lumalakas ka actually. The next day, kasi napump mo yung muscles mo, yung bones mo, nagalaw mo. The next day, you are more mas malakas ka. Puyat ka in a sense na gusto na ng katawan mong magpahinga at yung pahinga mo dire-diretso na, hindi ka The next day, you will become so refreshed. Tsaka lang naman yan first week adjustment. Yan na lang yan. And if you add nutritious foods, healthy living, yun na nga. Avoid fast foods, avoid fast mga food. ganon. And always take your medicine, your vitamins. Your vitamins. Kaya, ikaw, anong vitamins mo? Wala. Very good. Ako, I have my vitamins Uminom ako ng zinc kasi yung skin ko, ito, I'll show you. Uminom ako ng zinc talaga. Kasi ako. Then I have here... zinc, picolinate. Meron akong vitamin C and vitamin E. Papaputi. Don't show them the brand. It's just for personal use. Nagsimula siya sa letter R. Kailangan ko kasi ng vitamin E to maintain my youngness. Wow! Tapos, kung healthy ka na lahat doon, mapapasok na naman ang pang-lima nating problem, which is the social problems natin. Social in a sense, connection, friends. Mahirap i-handle because guys, as OFWs or Filipino working abroad, the friends are families family, yes. we have are our friends. Sila yung takbuhan natin kung may problema tayo, kung masaya tayo, kung ano pang malungkot dahilan. tayo, kung may pera tayo, kaibigan din ang kailangan natin kasi ang hirap kayang gumastos ng pera naman mag-isa lang. Kung wala kang pera, kaibigan din ang kailangan mo. Kasi sila yung gagastos para sa'yo. So, mahirap kasi... Saan ang payo natin doon sa pag may mga social problems sila social problems, it's better than communication naman talaga. Walang hindi na... ganito lang yan. Dalawa. Makipag-usap, communicate, or if not, bigyan ng oras. Okay, sa akin naman is ganito. Sa friends kasi is ganito, do not demand from them. Yes. Para walang issue. True. Kasi kumbaga, they were just friends. Hindi sila shota, hindi sila girlfriend, boyfriend na you have like commitment na kailangan, dapat gawin mo rin sa akin tong ginagawa ko. Yes, so for friendship, do not expect na magbalik sa'yo. Kasi ikaw, bilang friend, decision mo yun kung anong ibibigay mo sa kanila at decision nila kung ibabalik ba sila sa iyo nila yun or not. Ganun nun. Pero, acceptance. I think, yung pagkakaroon ng kaibigan is not an issue for Filipinos kasi talagang natural na mga kaibigan we are friendly. Sometimes nga lang, kung nasa abroad na kayo, wag naman maging masyadong friendly. Kasi ang tendency, ginagamit na tayo ng
ibang tao. Oo. Or another one is you really have to find yung friends, good friends for you. Kasi alam natin guys, even in the Philippines, friends is really a big influence in our life. Yep. So if you think you're choosing a wrong friends group, If you think and if you feel like you are in the wrong group, it's okay to exit. Yeah, okay lang. Oo. Walang problema doon. Kasi, di ba parang how can you enjoy your life if you are surrounded with people that you don't like? Yeah, and if you are limiting yourself, kung hindi ka nag-grow as a person sa circle nyo, wars na. Hindi yan maganda. Okay, next. Let's talk about number 6, religion. Yan. I don't know if for some other people, if I don't know if for some other people, if how important religion is. For me, it's really important. Because I know you're going to church. Yung ginagawa ko, since I don't have, kasi dito sa UAE or sa Middle East, Friday yung off. So, as sa Catholic Church, Sunday. Even here, sa St. Mary's ba, anong ang service doon? Meron service sa Sunday. Meron din Friday. Sa Friday. Ang ginagawa nila sa Sunday, transfer na sa Friday. Parang gano'n. Kasi Friday yung parang Sunday, diba? Oo. But then sa Sunday, ganun din. Every day may church naman. But we just have to make time. Sinasabi na nga, kung hindi man tayo makapunta ng church, pray. Hindi dapat kalimutan ng yun na nga. For me kasi, no, as a psychology kasi, even psychology believe that you really have to believe on your creator. Someone importante omnipotent, yun. yes. Because, sabi ng mga psychologists, na whatever problem you may encounter, you believe that there is somebody up there. Bigger than you. Bigger than everything. Oo, na can help you. Kasi if not, kasi parang meron kang yung line natin from sanity to insanity is napakanipis nun. Yes. So, once you don't believe on something, madali yun, mag-switch. You don't know, ano ka na pala, mentally challenged ka na. At saka, yan ka na kagad. Kasi importante naman talaga eh. And especially for OFWs that we are really away from our families. Lalo kung may wala tayong sumbungan, yes, wala rin yung best friend mo. Sumbong mo kay God. Yes. Wala talagang mawawala kung kakausapin. Kasi di ba pag kinip-kip mo kaya yung problema mo, ang bigat. Ang pero hirap. kapag, halimbawa, you just stay in one corner sa bahay, light a candle, kaya kausapin mo lang siya. Oo. Kausapin mo lang siya na ganito, may problema ako, ganyan. Hindi ko naman masarap i-release release yung mo problema. Sa through prayer. And I suggest if you can, inspire other people then, Filipinos na isumama din sa church better. Yeah, of course. Kasi alam mo naman tayo, di ba? Kung hindi pagkain, sa simbahan. After ng simbahan, pagkain. Ganun lang naman yun eh. Ano? Hindi. Kung, alam ba, may magsisimba tayo, okay, doon magkikita sa simbahan. Pagkatapos, sabay na naman kakain. Sabay na naman kakain. Siyempre, pupunta ka sa Filipino restaurant. Anong Filipino restaurant? Anyway. Sa pita. Okay, number 7. Problema sa sarili. Ayan, problema sa sarili. Self-control or getting out. Too much control or getting out of control. Ganyan lang yan. Yung sabi nga niya, the thin line between insanity and sanity. So, lahat yan, those are all the aspects which makes us holistically fixed. Kung may kulang dyan, of course, ikaw ay masishake din, di ba? You will become shaken. So, kung okay sa'yo, may mga expected talaga may problema. So, hindi mo dapat problemahin yung, kasi, mali yung sabihin mo, ganito ako eh. Don't say that. Sabihin mo, ganito ako, eto lang ang magagawa ko. Yan, hindi, ganito ako eh. You look on the other, parang dalawa, two-sided yan eh. Kasi if you will say, kasi nagrito ako eh, parang you're very inconsiderate. Yeah, and you're so selfish kasi gusto mo ibang tao mag-adjust kasi ganyan ka eh. Diba? Pero ang pinakaugat talaga ng lahat ng self-problem is discipline para sa akin. So if you don't know how to discipline yourself, doon magsisimula yung self-problems mo talaga. So how can you maintain yung discipline na yon? Siguro, unang-una kasi malaking bagay kung sino yung nagpalaki sa'yo, yung influensya ng pamilya mo, breeding and all. So, for example, if you think you are, I know, mga matured na tayo, kasi kaya nga, di ba, you have to be, abroad ka, di ba? Nasa abroad ka, you are matured already, and for sure, you know the right and the wrong things to do in this world. So, it's either nasa Pinas ka man o nasa abroad. Alam natin yung tama at hindi para sa sarili natin to avoid conflicts in the future. Not just with conflict, not just sa others, pati sa sarili mo. Kasi alam mo sarili mo yan eh. So yan. Okay. Next sarili problem. Mo lang. Yeah, sarili mo lang. So sayunin mo na lang. And there are times when pagdating sa self-problems, malaking bagay din na
we ask, what do you call this, friends to get a reflection. Yeah. Kasi may yun. mga times na you are not aware, you think na akala mo ginagawa mo or just okay and fine. Mag-Johari's window kayo. Oh yeah, you can talk to a friend. Yeah. Kung hindi nyo alam kung Johari's window, click tab, tapos google.com, and then Johari's window. Search nyo yan. Ano yun? Window. Bintana na. So, Next. malaking bagay po yung reflection nyo should be coming from a friend. From a real friend. And yung you real don't take friend. it Kasi personally. magsasabi ng totoo yan. Alam mo, ikaw, ang pangit ng kaputian mo, nagmumukha kang... Next. At saka yung kaiting... Next problem. Family issues. Dalawa yung family issues na ginawa namin ni Kuya. Isa is family general. Okay. The other one is family relationship. Family general na parang kung nandito pinsan, kapatid, Nakasama mo dito sa abroad. bahay, or nandun sa kabilang bahay, or nasa kabilang kabilang bansa, nagkakaproblema kasi ganyan. Kasi human as we are, we have this kind of jealousy, 'di ba? May magsiselos talaga, may mapupuna talaga ang pamilya natin sa isa't isa. So, expected na 'yon. Now, for us is acceptance. Kasi yun na nga, basing in alam mo yung sarili mo, so alam mo kung anong tama at mali. 'Di ba? Sanay kasi yung family kasi actually that's the one reason why we are here abroad to give a Better better life future for for our family. Pamilya talaga ang ugat ng lahat. Oh? Kaya tayo nandito. Sa'yo? Oo, I think all of us, Yeah. the reason is, unang-una kaya tayo nandito because, di ba, I mean, kailangan natin normally, napakalit ng porsyento ng Filipino na nag-abroad Pang sarili. para kumita for themselves lang. Mostly, para sa kapatid. Actually nga, yun May yung hirap sa pinapaaral, family tree natin eh. Yung family kasi natin is not just our mother, father, Exclusive. and We have an kapatid. extended family. Na Yeah, yun yung pinapaaral napakalaki. natin yung mga pamangkin. At ang ma-issue masyado is yung mga extended. Yun. Kasi, pinapauna mo yung anak ng ate mo, yung anak naman ng kapatid mo, of course, may priority ka. Nagsiselos, gagawa ng issue, ganyan. And ito yon. So, of course, our family are, parang alam nilang nasa abroad na tayo, every problem they have in the Philippines, they always ask from us Yes. help right Yes. away. Parang nilikha ka, parang kumbaga nasa abroad ka na, ikaw na yung taga-bigay ng solusyon sa lahat ng problema. Sa lahat ng may problema encounter nila. And it's okay. It's okay. It's normal na tatakbuhan nila tayo. Tatakbuhan ka nila. It's fine. But for me personally, it's not okay na yes ka lang ng yes. Oo, kasi ang maranasan mo is because, for example, you will do something beyond your budget. Yeah. Para tulungan Ikaw sila. yung mamumulubi in a sense na ikaw na nga hindi naman sa sinasabing pagiging selfish, no? But then charity starts at home. Paano mo matutulungan yung iba Oo. kung ikaw mismo Aray ko. kapang-kapa ka na? Ganun lang. Tama ako dun, ah. Hindi, pero kasi Ganun sa lang akin po yan. kasi, you have to inform your family In a nice way. Yes. You have to inform your family how much exactly is your earning. And you have to let them know kung ano yung expenses mo dito. Kung hanggang saan yung kaya mong Mong ilabas tulong. lang. Oo. Yan. So at least, even them, you give them they will just expectation. expect- Yeah, you give them a good expectation. na ito lang yung kaya ilabas ni Oo. Junie sa abroad. Pero, hindi porket ikaw yung takbuhan ng barangay o ng pamilya, may say ka na sa lahat ng bagay. Hindi. Be blessed that people are asking you for the help. Oo. Kasi meaning, may chance na pwede kang tumulong. Pero alam mo sa totoo lang, kanila. hirap talaga yung tipong kailangan talaga ng tulong kasi you will do something. Yun po yung iwasan natin. Pero sana, I will pray na sana hindi mangyari sa inyo yun. Kasi yung tipong, yung wala ka ng pera talaga. But it's really emergency and the only person na makakatulong sa kanila, lalo na yung mga life and death issue, Yeah, mga ganun na, emergencies, lahat. mangungutang ka. Ang hirap pong may utang sa abroad. Na kung man mangyari man sana, kung sino man, sana ay makahanap talaga agad ng paraan. Oo. Namin yan. Tapos yung isang part ng family problem natin is yung relationship to your partner, to your asawa, to your wife, to, legal partners. Naku, mahirap po to, especially to yung mga may Married, asawa na. yeah, exactly. Kasi di ba yung kadalasan, issue talaga na kapag nasa abroad ka, excited man lalaki ka kagad babae ka. Trust issues. Which is, magkakaroon in talaga. reality, happens. happens. Yes. Ako, ang dami kong follower na nagsishare sa akin ng stories nila. It really happens. But It then, really does. actually, there's no perfect formula. Relationship, yeah, for a na walang perfect perfect formula how to, paano yun, na ma-maintain nyo yung relasyon nyo as mag-asawa. It's because may mga followers ako na nagsasabi na, nagawa ko na yung open communication, binibigay ko lahat ng oras ko, may time kami for Skype, pero wala pa rin. So it only means, guys, na
sa relasyon pa kasi sa pag-aasawa, ina-anticipate mo na yung mga ganyan. oh, may mga ganon. You have to be ready. That's part of preparation na kailangan mo gawin bilang asawa na maiiwan sa Pilipinas. Ang And asawa may ikaw na malalayo. yung OFW And may na kailangan yan. siyang may biological need kasi yan. Yan, may mga pangangailangan tayo. So, for And me, the only people na makapagbigay nun is yung also people na lang naghahanap around, din ng oo. ganyan. So, ako naman, as a nurse, nirerespeto ko yung mga ganyang needs natin kasi tao lang tayo. Ako naman bilang model. Kasi nurse ko eh. Wala kasi ako. So, ako bilang nurse, bilang medically inclined. Oh my God. Alam mo Bilang na yan. unprofessional model. Bilang medically inclined person or na parang napag-aralan din namin yan, pangangailangan din yan. Kaso, you know what is right and what is wrong. Diba? Gawin mo kung anong sa tingin mo ay nararapat, huwag mong gawin kung ano sa tingin mo ang hindi nararapat, at gawin mo kung wala kang tinatapakang tao. Kung sa pagtulog mo sa gabi ay mahimbing. Pero ano mo payo ko dyan? Kasi actually, pinapayo ko to sa ilang mga followers na may problema sa relasyon. Yung asawa na opinion. Una, yung sa asawa sa Pilipinas, guys. Don't get magtiwala. Tiwala doesn't mean, magtiwala ka sa kanya. Yes. Pero kung nagsisinungaling sa'yo in some other part, leave it. Yeah, kasi hindi nakakatulong at wag mo isumbat. Kasi hindi talaga, ang panunumbat ay hindi nakakatulong Yung sa kung ano pag-iinagir pati, yung tipong, yeah. ikaw nagpapakasarap ka dyan, samantalang kami dito ng mga At anak mo. hindi po nagpapakasarap ang OFW Maling-mali sa labas po ng yun. bansa. It's because, unang-una, masarap ang lifestyle, oo, pero wala kami, wala dito yung... Hindi masaya ang buhay sa Facebook, but in reality, hindi. Wala yung mga minamahal natin. Alam mo yung ganun, yung tipo habang kumakain ka sa masarap na pagkain, iniisip mo, oh, ang sarap nito, tapos at the back of your mind, you're like, sana makakain din ganito, or matry din ito yung pamilya ko. So, mahirap i-explain in a sense kasi nandito kami, tapos nandiyan kayo, or ikaw papunta pa lang dito. Pero another tip sa couple, alam mo ang tawag nito, don't be too honest. Yeah, white lies would do. Sa totoo lang, kasi just to maintain the relationship, don't be too honest. Pero ang pahay ko talaga sa mga lalaki at babae na nasa abroad, please guys, okay lang yan, okay? That's part of being, a grown-up, okay, na mga kailangan ka. But then, wag lang mag-fall into relationship talaga. Tapos sabihin mo. Kasi you have family. Di ba? Tapos You promise in front of God that you'll be together for the rest of your and life. for me personally, okay lang sa akin. Sige, go. Kaya mo yan. Don't be too honest. Ang akin lang is, kung kayong dalawa ay nagtagpo na siya may pangangailangan at ito may pangangailangan, at sabihin nyo sa isa't isa na hanggang dito lang tong relasyon natin. I mean, yung parang merit tayo sa Dubai. Pero piling ko kukontrahin tayo nito na ilang viewers. Guys, we're not saying na... No, I'm not saying that what you're doing is what you're doing is diba? Pero ang sa amin is everyone wants a perfect marriage. Ito yung But then mga there's problema. really no such thing as perfect. Walang perfect na Walang relationship. ganon. It's a matter of ano lang yung pwede mong i-declare sa wife mo at ano lang yung pwedeng hingin ng wife mo sa Pilipinas sa husband mo dito sa abroad. And also, kayo mag-asawa, so you know better of each other. Hindi kami. Diba? So, kilala nyo yung isa't isa, alam nyo din kung ano yung limits nyo sa isa't isa. Pero alam mo, sad to say, ang daming... I suggest talaga ako sa lahat ng mga kapamilya ko, if you can bring your wife or your husband here abroad, the better. Kasi, doon nagsisimula ka sa speculations. Magsisimula sa speculations mo rin sa chismis, until na nagiging malisyoso na yung mga tingin mo sa Facebook post niya, until yung hindi ka na makausap na, ano nangyari doon? Hindi, kung gumaganong ka, talaga, but then 30% na lang yung belief mo sa kanya kasi 70% nasa chismis na. And then there are times kasi yung OFW, hindi nyo alam kung anong pinagdadaan ng problema niya rito just to provide everything that you need in the Philippines. Tapos haluan pa ng pinagdududahan mo ko. So mainis ako, ayun na nga lang kita kausap. So importante talaga na magdasal. Oo, Magdasal at in your ipagdasal. Totoo. And I suggest sa mag-asawa, then last, okay, this is last. You have to put a time frame sa pag-abroad ng asawa nyo. So, ibig sabihin, kasi ang hirap magkaroon ng asawa na wala naman sa tabi mo. Imaginin mo, may asawa ka for 15 years, nagtatrabaho abroad. Kumusta ka naman, te? Hindi mo naranasan ng heaven. Kaya dapat, to be as a matured vlogger. Kung kailangan yun. You have to put time frame. Okay, mag-abroad ka doon, pero I want 6 years lang. And then you have to go back and you have to build our family together. And within that 6 years, I can be with you for 6 months after 2 years. Pwede naman ganyan eh. Maharapan natin ng paraan yan. Alam mo, planuhin lang eh.
Alright. Yun. I think that's it. I know Sige. that's a big issue Yan. to talk So, about. kung ikaw ay OFW or magde-decide na yan yung mga problema na pwede mong ma-encounter. So, wag dapat mabigla. Okay? Oo, wag dapat ganun. Yan. Okay, next, let's go to my favorite Lagi. relationship issue sa abroad. So guys, it can be long distance relationship or relationship mo dito sa abroad. Okay, which one yung piliin mo? Long? Wala. I cannot say I'll talk with long distance. I cannot Kasi say I have verbal. may ganun ako. Ikaw tong sa relasyon dito. Sige, go. I'll go first. You go first. Kasi malayo yung Bato, distance pick. ka. Bato, pick. Bato. Alam mo magbabago. Sige, okay na. Ikaw na talo. Ay, talo ako? Hindi, ikaw Ikaw mauna, talo. ako talo. Okay. Okay guys, long distance relationship. I still believe that long distance relationship can still survive. Okay? Kasi guys, ganito kasi people, kapag nakakarinig kasi ng bad news, kung ito yung brain natin, pag bad news kasi na-occupy nun ng 80% of our mind kagad. And you know, the 20% was really important, the good side, nakakalimutan. So, not all long distance relationship will end up na walang kwenta. So, importante lang po doon. Kasi I have one friend, and you know him. You know guys, every time na, kasi gwapo siya so maraming girls na may gusto sa kanya. And he always say and proudly say na, sorry, may girlfriend ako sa Pinas. Alam mo yung tipong po, narinig ko, sabi ko, ang sarap. Ang sarap magkaroon ng ganong kaibigan sa abroad. Sino yun? Oo. So guys, me as a vlogger, as a Pinoy UFWs, a W, singular, naniniwala po na there are still some long distance relationship na nakaka-survive. Okay, paano nyo i-handle yun? Let's say magkakaroon ka ng problem. Kasi relationship problem yung handle natin. So number one guys is ganito. Actually, this is a good chance for you to know if this guy or if this girl really is deserves para sa'yo. Para sa'yo. Because you know, distance is yun yung magiging test if how he will maintain yung loyalty niya sa'yo. Distance na makes habang the boyfriend heart, at girlfriend pa lang kayo. Kasi makes imagine the heart mo, go ponder talaga. You are lucky to have a boyfriend away from you. At least, malalaman mo kung talaga ikaw ang tinitibok ng puso niya or not. Tsaka boboboil din yan kung kayo talaga. Kasi mahirap kayo talaga. Wala kaysa dumating pa yung time na mag-asawa na kayo at nangyari yun, mas mahirap, mas magastos magpa-anal. Magastos pa. Mas magastos magpa-anal. Kailangan lumabas na baliw yung isa para ma-aprobahan yung annulment nyo. So, totoo yun. Pero guys, ganito yun lang. Normally kasi, lalo yung mga bata-bata pa, sa salita, matanda na talaga ako. Ako bata-bata. Guys, communication is really important. Kasi lalo na sa mga gusto nila, message mo ko, kahit ano man, parang... And don't demand too much. Oo, yung ganon. So, tawag dito, basta ano lang, boyfriend-girlfriend relationship lang, ano lang yon sway-sway. Okay, talagang slowly lang. go on with your life. Kung sino mo yung nasa Pilipinas, go on with your life. Kung saan ka man, go on with your life. Do the things, take advantage of the situation that your boyfriend or girlfriend is not beside you. This time you can enjoy the things that you like. Maging inspirasyon mo yung tao sa buhay mo para maging maganda. Kasi di ba you don't have boyfriend always beside you na. Huwag mo siyang gawing buhay mo. Kasi kapag wala siya, meaning wala na ang buhay mo. Or prepare yourself na maging worthy siya pagbalik niya. Yeah. Di ba you can go to a gym or gusto mo But remember, you're not doing this just because of that person, but also for yourself. Kasi pero, naman benefit doon. Kapag may alindog ka na at umaagos na yung ganda mo sa katawan, mag-artista ka na. Huwag ka namang pumatol sa iba. Porket nandun naman siya, nandito naman ako. Hindi din tama yan. Alam natin kung ano ang tama at mali. Yan ang long distance. Pero I admit, ang hirap may long distance. Hindi siguro mahirap kung yung, let's say, lalo na yung nagsimula kayo as magkasama kayo talaga lagi, every day of your life. Tapos bigla kayo maghihiwalay, ang hirap. Okay. Ang hirap. Hindi mahirap. Bakit? Mahirap. I cannot comment. Okay, you're excited. Yung dito naman, you're together. Dito na relationship is, ang labanan dito is time management. Ganun lang yun. Kasi, lahat ng tao na nandito in a relationship ay may trabaho. Walang nandito na tambay. Ganun lang yan. Tapos, not unless you are minor. Diba? Baby ka pa. Caps naman ng mukha, minor, jumojowa. So, alam mo, okay, yuppies, young professionals, diba? We know that there are needs. We know that there are times that we need to go out and spend time for each other. Pero hindi tama na demand ng demand. Oo. Kung hindi naman demand, hindi rin tama na give ka lang ng give. Ganun din yun. Feeling ang pinakamasarap na relasyon is yung may hinga. Yun.
mahinga. What I mean is, Isang may bote, time na wala rin kayo together. Isang bote yung relasyon, di ba? Kung saan, kahit anong klaseng bote pa yan, may gap pa rin yan mula sa Dapat. cover. Para kapag squeeze mo ng ganyan, may hingahan pa rin yan. Mahinga, you should accept that even though you are in a relationship, you have to accept that there are times... Magkaibang tao pa rin kayo. Na let her move on her world and let you move on your own world. Yung sabi ko kanina, gawin yung inspirasyon ng isa't isa para maging maganda ang buhay. Hindi gawin yung buhay ang isa't isa. Pero alam mo, ang nakakainis lang sa abroad kasi pag magkaroon ka ng relasyon, ang nangyayari parang nag-aasawa sila kagad. Dito? No, there are tendencies na they were treating themselves as mag-asawa na kagad. Na you're sharing your food, I mean, your budget, your expenses. No, it's fine to share, pero isipin mo, you are deciding it maturely na hindi mo isusumbat sa kanya kung may away kayo. Kasi never. Another one problem is, ito pa doon, since wala dito yung family mo, okay, pag nagkaroon ng boyfriend, madali lang chok-chakan. Hindi guys, I mean, just to be honest, sabi sa mature vlogger, hindi totoo yun kasi of course, nobody will control you here because your family is not here. And nobody's gonna stop you from saying, oops. So, lagi ka sa bahay ng boyfriend mo, siyempre pag nakachempa ang boyfriend mo na walang tao, scorean yun. Yeah, so, guys, especially here in Middle East, mahirap po dito magbuntis ng walang kasal. Yeah. So, alam po natin, and do not ruin your family, your dream. So, if you have to go home because you're buntis already. And if you are, for example, practicing that kind of thing in a relationship, hindi po nakatago ang mga bagay sa sari-sari store na pwede hindi, basura talaga habang tumatagal nangangamoy. No, hindi. Hindi mo pa, I mean, hindi nakatago yung mga goma sa sari-sari store, sa grocery. Ano? Mga condom. Kung ginagawa mo yan, gawin mong malinis, di ba? May mga condom namang sa tindahan. Hello, bagong ano na to, 21st century so, na. So, hindi siya parang rason na, sumablay. Nabuntis. Ano to? No, diba? If you want that, be prepared kung ano man ang resulta. And before you go into a relationship, you have to think first. Teka lang, ano ang klaseng relationship mo na to? Yun. Am I on a stage of boyfriend-girlfriend lang ba talaga or I really wanted to get married na soon or right away? So if you think na talaga hindi, kailangan ko muna magtrabaho as in, kailangan ganito muna ako until 3 years, kailangan ko tulungan si mama, si papa, yung kapatid ko, then, put a limit on a girlfriend-boyfriend relationship na meron kayo kung pwedeng ganun lang. Sabihin mo sa kanya, sa partner mo, sa girlfriend, sa boyfriend mo na, priority ko pa rin yung family. Kaso love kasi yan, ang emotion kasi ang hirap eh. Alam mo, pagkasama mo siya, you wanted to be with him or with her talaga. Yan, ang hirap kalabanin ng puso. May dahilan kaya ba't mataas yung utak kesa sa puso. Pero guys, sa totoo lang, you really have to stick on ano pa talagang gusto mo. What makes you happy? So before you go into relationship talaga, dapat alam mo yung priorities mo. Yeah. Kasi pag nandun ka na kasi sa love, yung talagang napupuluputan ka na ng love, sabi sa'yo, wala ka nang magagawa. Sira lahat. Yeah. Kasi masarap may karelasyon. So, ano lang yan? May karelasyon si Don. I mean, next topic. Okay. Okay guys, last, this is very important. And you know, all of us are so dramatic and even our work were affected because of this. And that is sickness. So how can you handle? Mo sa bahay, ang bahay mo ay may sakit. Okay. The main root why OFWs experiences homesickness talaga is because you are not in a good situation or if because you have a problem. Totoo, mararanasan mo lang yung homesickness kasi may problema ka. You will look back on the times na kung ano tawag na to? Wala akong problema, hindi ko iniisip to. Nagkaroon ako ng problema, bigla akong iniisip to. Kaya naalala mo sila, yung nandyan ang nanay mo para ipagluto ka, nandyan yung mga friends mo sa Pilipinas na tatawagin ka nila, mag-iinuman kayo. Dito sa abroad, no? Dito hindi. So, okay lang. Normal so, to avoid homesickness, guys, you have to do things na alam mo yun, makakatulong para sa sarili mo, na maiwasan na magkaroon ka ng problema. So, ibig sabihin, all the 9 things, you have to avoid this for you to avoid the is number 10. Is to prepare yourself and everything else. Anticipate the problem. Ganun lang naman, di ba? Better. Anticipate the problem all the time. Bago ka tumawid sa pedestrian, alam mo naman, di ba? Kung na baka may dumaan. So, dahan-dahan, i-anticipate mo na lang. Kasi if you anticipate, meron ka ng fallback eh. Kung darating to, may gagawin ako sa likod ko. Kasi nga diba sabi lang, prevention is better than cure. Yeah, so before pa dumating yung problema,
anticipate mo na kung anong nagpapasaya sa'yo, especially that, kung ano ang nagpapasaya sa'yo na legal, please, gawin mo kung ikaw ay may problema. Kasi, Doon, ano nagpapasaya sa'yo? gawin mo. Ano? Hindi, seryoso na to. Ano nagpapasaya sa'yo? Wala, mababaw lang akong tao. Konting usapan, tas lakad-lakad. Gusto mo nang may kakwentuhan, may kajamming, gano'n. Oo, may kakulitan. Ako nagpapasaya sa akin, food. Ako aside from food. Kilala mo ka, di ba? Food. Mm. Willing akong gumastos kahit mahirapan ako sa buhay. Basta makakain ako. Ako lakad ako ng lakad kapag masaya na ako dyan. May problema. Ako gusto kong magliwaliw. Okay. Maglakad sa kawalan. Well, I think mahaba na share natin. Kung OFW ka or mag-OFW ka, yun nilitin ko lang, yan po yung mga possible na pwedeng problema. So, since sinabi na namin, handa na kayo. Okay. Ihanda yun ang sarili niyo. At kung ikaw ay nandyan na sa abroad, alam kong nakaka-relate kayo sa mga sinasabi namin. So, keep up the good work. So yun guys, before po kami actually nag-decide nito na gawin, is inisip namin yung mga na-experience namin. And I think, this is your advantage na, alam mo yun, ito pala yung mga possible na maranasan ko pag OFW na pala ako. And so, if naranasan mo to, remember, hindi ka nag-iisa. At since hindi ka That's nag-iisa, normal. may mga taong ganun din ang problema. So, you need to be open-minded and understanding sa hindi lang sa sarili mo, kundi sa ibang tao. And guys, last word is, whatever problem yung may encounter dito sa abroad, tandaan nyo guys na tayo mga OFW, mas malapit tayo sa Diyos. I don't know, I'm sorry, I always say that. This is not against people in the Philippines, but kasi nga siguro it's because our family is not here. So, we are most of the time, we are more prayerful compared to people in the Philippines. We tend to be more persuasive sa pagsasucceed natin. Oo. Kasi walang tutulong sa atin kundi tayo-tayo lang. Kaya Or tandaan yung po, sarili natin. kaya whatever problem you have, make sure to pray and thanks God for At kapag all the hindi lang, blessings. mag-pray dahil hindi. Don't pray just because you have a problem. Pray because may natanggap You're also kang- thankful. Yeah, be thankful. I think it is better if you pray more because you're thinking things rather than praying for you to give To ask. to Yeah. ask. It's better. So mas masaya po 'yun. Yeah. So yun lang guys, I think that's all for today talaga. This is the last one. Bye Alright, guys. Bye guys. Good luck po sa Ingat lahat kayo ng dyan. mga OFW sa anumang panig ng mundo, and do have to say our greetings. Can you mention persons? Hi Crystal. Hi Mama. Hi Papa. Hi Carmelo. Hi Ate Joyce. Hi kay Arnold. Ako kay JM, kay EJ, kay lagi na lang. Hi, Ibang name naman. hi, JM. Hi JM. Yan. Ayun, abangan mo yung video natin. Papalabas ko soon. Okay. Kumanta po kami. And mas gusto ko pang batiin yung lahat po ng mga kabayan na nasa Milan, Italy, nasa Canada, nasa ano pa ba? Sa Saudi, Nasa Switzerland. New Zealand ba si ano? Switzerland. New Zealand. dalawa na lang sa mga kabayan sa Switzerland at kabayan sa New Zealand. Hello. And nasa Taiwan po, Taiwan, and especially sa Singapore, marami akong kamag-anak na nandun. Yun guys, bye! Ciao! God bless!